Hello mga ka-legit Dovercats, it's as another updates po natin for today's video, no, dahil ito pong GMA, isa sa mga empleyado nila ay pinatahimik di umano ng GMA dahil sa kanya mga pinagsasabi patungkol po sa EAT at sa anak ni Tito Sen. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit Dovercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. At ngayong araw nga, pag-usapan natin ang katatapos lang na live kani-kanina lamang dahil talaga namang kaabang-abang po, no, kasi parang ipinangako ni Ellen ngayong araw ay makikilala natin yung napakaganda, napaka-sexy at napakatalino niyang sister. Pero parang something came up kaya hindi po nakapunta if I'm not mistaken, ano. So 91% or 91,000 ang nanonood po sa YouTube channel po ng TV5 Philippines, while sa Facebook page naman ay may nanonood na 45,000 concurrent live viewers, and sa Facebook ay meron naman pong 20,000 na bumababa ng 18,000 live concurrent viewers. So, yan po ay weekdays So, mas tumataas po ang kanilang mga live concurrent viewers tuwing weekends. Kasi nga, syempre, lahat nakatutok online. At ngayong araw, pag-usapan natin to, very hot news po ito ngayon. Dahil, alam naman natin na matapos nga lumabas ang suspension, no, ng 12-day suspension na inihain po ng MTRCB against dito po sa noontime show na It's Showtime, na isa sa pinakamasasabi nating katunggali at katapat na programa ng EAT, no? Parang sa mga nangyayari kasi ngayon, dahil nga anak ni Tito Sen si MTRCB Chair Lala Soto, so nawawalan po ng parang napupolitika. Kumbaga parang sinasabi nila na meron daw tinatawag na conflict of interest ang pagkakaroon ng posisyon nitong si MTRCB Chair Lala dahil nga daw po anak siya ni Tito Sen. Parang ang unfair lang dito po sa kalagayan ni Chairman Lala, diba? Kumbaga she was doing his job, and maraming beses niya na rin na ipaliwanag na hindi po siya sumali sa botohan. At para lang po ipaalam sa lahat po ng mga talaga namang nambaba siya kanya, hindi pa po, no, yung memorandum po or yung pinaka sanction po ay hindi pa po na ibigay sa It's Showtime. Ibig sabihin, continuously napapanood pa rin po sila, and at the same time po is sinabi niya na dahil nag-appeal daw di umano ang It's Showtime para dun sa sanction na yun. Ngayon, dahil po dito, dahil ito pong mga taong ito na empleyado po ng GMA, hindi po sila masyadong nagre-research, basta salita na lang sila ng salita. Kaya naman may balik po ito pong si Chairman Lala Soto para sa lahat ng mga nagrarant. Talagang ito po kasi mga kilala silang tao sa mundo po ng showbiz. Ito po siya. Si GMA writer Suzette Doctolero wants to resign as MTRCB deputy after its Showtime suspension. Nag-post po kasi siya sa kanyang official Instagram account na talagang hindi matanggap ng ilan sa mga EATs and TBJs followers yung kaniyang pong sinabi. GMA writer Suzette Doctolero wanted to remove herself as one of the deputies of the Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, following the decision made by the agency against its Showtime. So, ibig sabihin, ito pong si GMA writer Suzette Doctolero po pala is part ng MTRCB, isa siya sa mga deputies na talagang nandoon, empleyado rin siya ng MTRCB. In a Facebook post, Suzette said that 12-day suspension of It's Showtime will be bad for television as it removes the close competition between noontime shows. So, hindi talaga niya matanggap na parang this is gonna be the first time, record-breaking nga naman talaga na matatawag, na magkaroon ng 12-day suspension sa television ang It's Showtime. It can be recalled that It's Showtime was one of the competitors of EAT. Ayun. Kasi lagi nilang parang pinagdidiinan nila na because dahil daw nagkaroon, parang ganito yan
kung ida-dissect mo siya o ita-transpose mo yung mga sinasabi nila into your own word. Parang sinasabi nila because Miss Lala Soto was the daughter of yung dating senator and host ng EAT na katunggali ng It's Showtime, kaya sila nawalan o kaya sila na-suspend, kaya pumayag ang MTRCB. Parang ganun kasi yung pinopoint out ni Miss Dr. Lero. It can be recalled that It's Showtime was one of the competitors of EAT, the show of MTRCB Chair Lala Soto's father's Tito Soto. In a world of show businesses, competition fuels progress instead of resorting to extreme measure that could be perceived as undermining the rival show. I hope MTRCB aspire to promote fairness and healthy competition. So, dito po sa kanyang mga sinabi, dito po sa kanyang Twitter, may nag-post po siya, sabi niya, at bilang mema ako, kaya in a world of show business, competition fuels progress instead of resorting to extreme measure that could be perceived and undermining the rival show. I hope MTRCB aspires to promote fairness and healthy competition in a world of television. This is the only way to ensure our industry growth. As one of many deputies of MTRCB, I strongly advocate for a review of the penalty in question. Hindi ko rin nga ginagamit ang pagiging deputy ko para i-report ang anumang rival show ng show ko, not at delikadesa na lang o hiya sa sarili. Please consider suspending my deputy card na lang rin po. Thanks. #delikadesa, mahal ko ang industriya ng TV. Yun po yung kanyang sinabi na agad po nilang ni-remove. Binura nila kasi po sinaway sila ng mga executives po ng GMA patungkol dito sa kanila pong mga pasaring dito po kay MTRCB Chair Lala. No, sinabi nila na hindi maganda yung mga sinabi nila at dahil dyan, na screenshot, mabilis po mag-screenshot ang alam nyo na, dahil po dyan, meron pong demanda pabalik si Chairman Lala Soto sa ito pong mga taong ito na talagang nagrarant pa, parang they are inviting people to hate Miss Lala Soto dahil yun po yung nararanasan niya ngayon So dahil dyan, may balik po sa kanila kahit po binuran na nila yung kanilang mga post dahil hindi nila alam na yung 12-day suspension ng It's Showtime ay hindi pa po na isi-serve dahil nag-appeal pa po ang It's Showtime sa MTRCB para po patunayan na sila ay not guilty dun po sa sanction na ibinigay sa kanila. So yun po yung ilan ang talaga ng mga na parang kumbaga parang binuhusan sila ng malamig na tubig nung nalaman nila yun. Kaya naman pong mga GM executives ay pinabura ang lahat ng kanilang mga post sa social media. Kaso nga lang, dahil may resibo na, ay hindi na po nila mababawi yon. Dahil dyan, ay meron pong nag-aantay na demanda para po sa kanila. Nahaharapin na naman ng GMA. So, bago tayo magtapos, syempre magre-react tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa matindihan na statement po ni Miss Jenny Perry dito po sa korte, no? Basahin po natin ang unang komento mula kay Miss Erica Rivera. Sabi po ni Erica Rivera, Jenny Ferry is an independent contractor, not individual employee, which is tama nga naman, mali yung aking term. Tama na, siya po ay independent contractor. While she worked with TBJ and Tape Incorporated, she was paid for her creatives ideas doing segment for EAT. Do not call her an employee of Tape because she was not. The word employee does not apply to her, so do not use the word employee as you are only confusing your viewers. Ayan. Thank you po Ma'am si Erica for being sa inyo pong sinabi, no? At least na-correct po tayo kasi parang sinasabi kasi ng legal counsel ng Tape na si Miss Jenny Perez daw sa lahat ng kanyang mga ginagawa, yung creative ideas niya, because she was doing that because sinasabing empleyado nga daw siya. Sabi ni Herman, saan company ka nakakita ng head isang department hindi empleyado? So noon, sa pamamahala ni Mr. Tobiera sa Tape Inc., may pagkakamali na. So ito naman po yung kanyang saloobin, let's respect their saloobin. Sabi ni Victor Isguera 5209, is she paying SSS premium Pag-ibig PhilHealth through Tape Incorporated? Is her salary being subjected to withholding tax by Tape Incorporated and said taxes paid remitted to BIR? Why? What does her employment contract say? So, hindi natin alam. Siyempre, makakasagot lang yan si Miss Jenny Perez, no?
Sabi naman po ni Giaron Morgamis, self-employed sila, wala silang contract with TAPE, meaning they are their own boss. Wala silang boss. They pay taxes to their own taxes. So, ibig sabihin silang nagbabayad ng sarili nilang tax. Na dahil nga sila, parang tama po rin yung term na self-employed, ganon. Parang ganito lang yan, sabi ni Ellen. Writer ka, magpapasa ka ng sinulat mo sa isang publishing. Babayaran ka ayon sa gawa mo, hindi ka regular employee. Ito yung pinakamalinaw, no? Na sinasabi, kasi yun po talaga yung pinagtatalunan na sinasabi ni Miss Jenny Perry na ginagawa niya yon dahil siya po ay siya ay binabayaran dun sa kanyang gawa. But it doesn't mean na kanila yon, no? Sabi ni Jeron Morjame, self-employed sila, ito nga po yun. So, tama naman po yung sinasabi nila na parang ako, 'di ba? Kunyari ako po ay isang painter. So binili mo yung gawa ko, binayaran mo. Parang ganun lang po yung kanilang relationship. Sabi ni Daniel Elarones, Jenny is like hands-on consultant, so she doesn't have to sign an employment contract, kundi periodic deals lang. Ayan, tama, no? Ang tatalino ng mga viewers natin dito, pak na pak yung mga sagot. So, kung meron po kayong mga komento, meron kayong mga nais po ninyong i-share, you can comment po sa ating comment section. Open po yan to all. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar and CB. God bless everyone.